Magandang umaga po, mga mahal na kapatid. Huwag na po natin pagtagalin ang mga may birthday ngayong magse-celebrate. Init na po ako eh. So, ngayon, birthday ko po. Maraming salamat higit sa lahat sa Panginoon. Sa 6 na taon ko bilang alagad, dito po ako nagbe-birthday na. Kasama ko ang kapatiran, lahat kayo, so masaya na ako. Dito ako nagse-celebrate, although meron konting, nandun ho yung pamilya ko sa amin, iniwan ko ho, bahala ho sila doon. Basta dito ho ang saya eh. Para po maging masaya tayong lahat, gusto ko pong maging masaya talaga, kaya iba ang pasok ko. Lahat po na magsishare, meron po akong regalo. Kaya wala pong tatangke. Kaya bilis-bilisan po. Yung mga magsishare, bilisan po natin ang pagsishare para makarami tayo. Kaya nga lang po bahala na po kung ano matapat dun sa tatawagin ko ha. Para po, hindi na po ako kasi baka maiyak pa po ako, ayokong umiyak eh. Kaya sa bilang, kinakalma ko po yung sarili ko, kaya dinadaan ko po sa ganitong pakikipag-ugnayan. Although, nagkausap na po kami ng mahal na apo at sapat na po yun na basbas sa akin ng espiritu. Hahatiin ko po ang ako bilang tao, ngayon nauna na po yung spiritual. Tinatawagan ko po muna ang mahal na kumari ko upang magbigay alay ng kanta sa akin at sa Panginoon at sa ating lahat. Si Maring Bunso ho. Ang kakantayin niya ho, You Raise Me Up. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Mainit po. Ano po? Ganyan po kainit ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen? Nag-aalab po. Amen po ba? Kaya patuloy at patuloy, walang sawang naghahandog ng pagkalinga ang ating Panginoon. Amen po ba? Happy birthday po sa aking kumare. Kakakanta lang to ng nanay ko kahapon, kaya lang Tagalog version. Po. Okay. Now, ay ma-recall ko yung lyrics. Happy birthday, Mark. Para sa'yo. At syempre po sa ating Panginoon at sa inyo pong lahat. I am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and say the while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up
to more than I can be. Storm sea, I am strong when I am on your shoulders. You raise me high to more than I can be. Tay, Tagalog version naman. Kapag ika'y nawawala ng pag-asa, ang buhay mo tila walang sigla. Tumingin ka sa itaas, kaibigan, kamay ng Diyos dapat mong abutin. Iaangat kanya sa kaluwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kanyang puso, itataas kanyang mga iaangat kanya sa kaluwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tawa sa kanyang puso, itataas kanyang mga anak. Kapag ika'y nawawalan ng pag-asa, ang buhay mo'y tila walang sigla. Tumingin ka sa itaas, kaibigan, kamay ng Diyos dapat mong abutin. Iaangat kanya sa kaluwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kanyang puso, itataas ka ng amang mahal. Purihin ka, aking amang dakila, kay buti mo sa mga anak mo. Purihin ka sa awitin kong ito, purihin ka, O Diyos, Ama ko. Purihin ka, O Diyos, Amang mahal. Napakabuti po ng Diyos. Amen! Marapat lamang po na sa tuwin siya ay parangalan. Bagamat dumarating po sa buhay ng tao, ano po ang minsan nanghihina tayo, nawawala ng pag-asa. Tila po ba parang lugmok, ano po, subalit andyan po ang ating Panginoon, ang ating Ama, na sadyang nagmamahal, tunay na nagmamahal sa atin para tayo iangat niya. Amen! Ganyan po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. At siyempre po sa merong kaarawan ngayon ng aking kumare, talaga naman pong tunay na bless siya. Kaya
Ito po marahil ang kanyang napiling awit. Sadya naman pong iniaangat siya ng ating Panginoon sa kabila ng lahat. Amen po. Maraming salamat po at happy birthday po sa aking kumare. Wala. Hindi ko pala kayang maging nadala po ako. Hindi, meron po. Actually ho, meron akong inihandang tema, yung pagtanggap. Paano po ba natin natatanggap o anong pamaraan natin tinatanggap ang mga pangyayari sa ating mga kaganapan sa ating buhay? Masaya po ba natin tinatanggap? Mapait? Paano? Kayo na po ang nasa sa kalooban niyo po yan kung paano natin tinatanggap ang mga biyayang nanggagaling sa Panginoon, ang mga gawa ng kapwa-tao natin, ang mga ang mga karamdaman natin. Paano po ba natin tinatanggap ang mga ito? Siguro po madali at magaan, masaya natin matatanggap kung si Kristo ang nasa puso natin. Walang hindi tayong matatanggap. Yun po yung pakatandaan ng bawat isa sa atin. Ang sabi nga, wala sa relihiyon, kundi ang pagtanggap na dapat natin gawin ay si Kristo lang. Wala sa relihiyon po yan. Okay, ang susunod ko pong tatawagan ay ang dito naman po tayo sa tagasunod kasi lalapitan ko na lang po, hindi ko alam ang pangalan niya. Salamat po, Panginoon, at ako'y binigyan ng pagkakataon na makapagsalita dito sa harap ng dambana ito. Salamat po. First time ko po ito. Pagtanggap po ang tema natin ngayon. Sa akin pong buhay, mapakarami pong pangyayari sa buhay ko na tinanggap ko po ng maluwalhati sa aking sarili na katulad po ng pagkakasakit ko. Lahat po ito ay nalalagpasan ko sa pamamagitan ng amang sumusubaybay sa akin. Lagi po akong nagkakasakit. Pero po lahat po yun ay nalalagpasan ko. Dahil po sa pagtawag ko sa kanya at ako'y kanyang hindi niya pinababayaan. Lahat po ng kahilingan ko sa kanya ay pinagkakaloob niya sa akin. Katulad din po sa aking mga anak na binigay niya sa akin kahit po ako'y maagang nakapag-asawa. Hiniling ko po sa kanya na pagkalooban niya ako ng anak na mababait, matalino. Yun po ay kanyang pinagkaloob sa akin. At ngayon po, sa pagkakaloob po sa akin ng mga anak na yon ay ito po ay aking napakinabangan din dahil po sila napag-aral ko. Natapos po sila lahat sa pamamagitan ng pagtutulungan naming mag-asawa. Kaya ngayon po, labis po ang pasasalamat ko sa ating Ama na lahat ng hiniling ko sa kanya ay pinagbigay niya sa akin. Sa asawa, sa mga anak, sa apo, sa manugang. Lahat po sila sa akin ay mapagmahal.
mahal po nila ako. Kanya ano man po ang mangyayari sa akin ay gusto po nila lahat ay napapagamot nila ako. Lahat po binibigay nila sa akin. Talaga pong ang ama ay napakabait. Mula't mula po sa kanya, 17 pa lang po nung makapag-asawa ko, lahat po ng hiniling ko sa kanya, pinagkaloob niya. Pinagkaloob po niya ng maluwati sa buhay namin. Kahit po kami ay nagkapangasawa na walang tinapos, lahat po ng anak namin ay napagtapos namin sa pamamagitan ng aming pagtutulungan. Kaya ngayon pong nakarating ako dito sa dambanang ito, napakaluwag po ng aking kalooban. Kahit po ako'y pamisan-misang nagkakaroon ng karamdaman, isang tawag ko lang po hiling sa kanya, ako po ay gumagaling na sa sama po, pangalawa po kay Aping. Maraming salamat po at yun lang po ang aking maisishare. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Bahagi kayo sa samahang ito at nawa po ay ipagpatuloy ang maraming salamat kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay nagpresenta si kapatid na guro. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nagpresenta ngayong araw na ito. Mapakadalang po sa aking buhay yung ako'y magpipresentang mag-share o kaya ay tatayo, aawit sa harap na ito. Subalit ito po ay tinalaga ng ating Panginoon upang batiin ko naman yung aking kapatid na si kapatid na Irene ng maligayang kaarawan ngayong araw na ito. Alam nyo po, paumanhin sapagkat hindi po ako susunod doon sa inyong tema. Wala po akong tema ngayong araw na ito sapagkat nais ko lang pong bigyan daan ang aking pasasalamat sa kapatid ko na ito. Kapatid, please. Please. Alam nyo po, kasi po, nung una po kasi, hindi po kami close ng kapatid ko na to. Kasi nga po, una-una, sa pagmamasdan ko siya, ang tingin ko po sa kanya ay ubod ng suplada. Ako naman po, sa sarili ko, ubod naman ako ng taray. Yun po, magkaano po kami. Hindi po talaga kami magka-vibes. Kahit po kami ay kapwa-alagad, nakikita lang, nagtatanguan, pero yung close, yung aming damdamin ay hindi po. Hanggang sa dumating po yung panahon na ang Panginoon po ang naglapit sa aming dalawa. Marami po ang hindi nakakaalam kung ano yung ginawa nila sa akin. Hindi po ako may birthday pero ako po naiiyak. Noong pong kapanahonan po na yung kasi siguro po nung namatay po yung aking kabiyak, ilang panahon po nun yung aking anak na panganay. Siyempre siya po yung aking inaasahan, mag-a-abroad po nun. Tinulungan po nilang mag-asawa yung aking anak. Sila po yung gumawa ng kaparaanan. Nakita ko yung pagmamahal nila sa akin. Bagamat hindi kami ganoon ka-close. Nakita ko yung hindi man kami madalas mag-uusap, pero nung oras na yon, sila yung ibinigay sa akin ng Panginoon para magkaroon ako ng pag-asa. Yung ginawa nila doon sa anak ko, tinulungan nila, lalo na po ni kapatid na Jess.
Bagamat hindi nga po niloob ng ating Panginoon na yung anak ko makapag-abroad, madala doon sa ibang bansa. Pinaramdam lang sa akin ng Panginoon na ang dalawang magkalayo, maaari niya pa rin paglapitin. Dahil hindi nga po kami ganoon ka-close. Pero nang kumilos ang Panginoon, hindi man kami lagi nakikita, hindi man kami nagkakasama. Nakita ko po at naramdaman yung pagmamahal nila sa akin. Bilang isang alagad, nakita ko po, naramdaman ko kung papaano nila kami, yung pagmamalasakit nila sa anak ko. Nangyari po, ginawa po lahat ni kapatid na Jess, ginawa lahat ni kapatid na Irene para yung anak ko ay makatungo sa abroad hanggang sa okay na po ang lahat. Nagkaroon po ng problema na marahil aalis na lang yung anak ko, kompleto na lahat, subalit hindi pinahintulutan ng ating Panginoon. Dahil mayroon po palang nakalaan para sa aking anak dito sa bansang Pilipinas. Subalit gayon paman, hindi ko po pinagwalang bahala ang tulong na ibinigay nilang mag-asawa. Yung ginawa nila sa aking mga anak, yung pagmamahal na inukol nila sa akin at pagmamalasakit, bilang ako isang balo na gustong-gusto nila akong matulungan, yun po ay nakita ko sa kanila. Kaya pinasasalamatan ko ang Panginoon sapagkat sabi ko nga, sila yung anghel ko. Buhay na anghel sila. Isa sila sa mga anghel na ginamit sa akin ng Panginoon para bigyan ng kagalakan yung puso ko sa oras na ako po ay nalulungkot, halos parang nawala-wala na kami ng pag-asa. Sila yung mga tao, isa sila sa ginamit sa akin ng Panginoon. Ngayon po, sabi ko nga kay kapatid na Jess, sa kanila, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat pinakita lang ng Diyos sa akin na mayroong nagmamahal sa akin na hindi ko man kaano-ano. Mga kapwa ko alagad na nagmamalasakit sa akin na kung papaanong ang Panginoon ay mayroong mas higit na magandang plano para sa aking mga anak. Na sila din po naman ay nagmithi ng maganda para sa aking mga anak at para ako ay matulungan. Doon ko napatunayan na buhay ang Diyos. Magmula noon, hindi man kami magkita ni kapatid na Irene. Dito hindi kami masyadong nag-uusap, basta nagkatanawan lang kami, ngingiti, hahalik, wala na kami masyadong pag-uusap, maging ng kanyang kabiyak. Pag naman siya ay galing ng ibang bansa, inaapuhap niya ako, kahit ano lang na meron siyang maibibigay sa akin, ibibigay niya. Napakabuti po ng Diyos. Sabi ko, pupunta ako rito 2:00. Pero pinapunta niya ako ng maaga para ito man lang maibigay ko doon sa kapatid ko bilang pasasalamat. Maging ng anak ko, hindi ka nakakalimutan. Yung anak ko na nagtatrabaho ngayon sa Laguna, hindi ka nakakalimutan. Kahit si kapatid na Diyos, hindi ka nakakalimutan. Lagi ka nilang tinatanong sa akin. Kaya pinatunayan ng Panginoon na ang bawat isa ay may pananagutan sa kapwa niya. Hindi lamang ang sarili natin ang dapat nating intindihin. Marami tayong magagawa sa ating kapwa. Hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapautang. Hindi. Kundi yung moral support na alam mo na kaya mong gawin, na maitutulong mo sa kapwa mo, gawin mo. Sapagkat hindi mo yun ginawa dahil gusto mo sumikat, gusto mo masabi ng mga taong mabait ka, kundi ginawa mo yon dahil sa Diyos. Sa Diyos mo ginawa. Katulad na lagi kong sinasabi, doon sa mga anghel na ginamit sa akin ng Panginoon, na wala akong maibabalik sa kanila. Ang kapatid na Mirna, gayon din. Hindi nyo alam kung paano ako tinutulungan ng kapatid na Mirna. Wala kayong kamalayan sa ginagawa ng bawat isa sa pagmamalasakit namin. Kaya nga sabi ko, wala ako sa tema ngayong araw na to. Subalit ang gusto ng Panginoon, ipabatid sa inyong lahat kung paano ang bawat isa ay may pananagutan sa kapwa niya. Hindi tayo maaring mabuhay sa sarili lamang, kundi kailangan tayo ay magtulungan. Mahalin natin ang kapwa natin kahit ano pa man siya. Mahalin natin, ibigin natin ang kapwa natin kahit ano pa man siya. Ano man ang ginagawa sa ating mali, mahalin natin siya. Ibigay natin ang marapat na pagmamahal para sa Kanya. Kaya kapatid, sa sandaling ito, nais kong awitan kita. At syempre gayon din po, para sa inyong lahat, ang awit na ito. Happy birthday kapatid. Wala akong napakahalagang maihahandog sa iyo. Katulad ng mga binibigay mo sa akin, hindi ko kayang palitan yun. Alam ni Lord yun, ang Diyos nagaganti sa iyo.
Sobra kasing natuwa po ako. Dahil nadama ko yung kabutihan at pagpapala ng Panginoon sa buhay ko. Lahat ng ginawa niya sa akin, nararamdaman ko, wala rin akong maibabalik sa Diyos, kundi ang papurihan, parangalan at pasalamatan siya sa pamagitan ng awit ko. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Anumang ginawa mo, batid ng Ama ito, walang nalilihim kahit ano. Batid niya, kapatid ko, ang laman ng puso mo, walang maikubli kang ang totoo. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Salamat sa'yo, mahal na kapatid ko, sa alay mo. Sa pagtulong at sa pagkalinga mo sa aking isang balong totoo. Ang Diyos Ama ay buhay, kailan pa man di ka niya pababayaan. Anumang dalahin, kay bigat, kay gaan, sa Kanya mo ialay. Salamat, salamat, salamat sa'yo, oh Ama. Salamat, salamat sa kapatid kong ito. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, o dakilang Ama ko. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Irene. God bless you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Alam ng Panginoon lahat ng ginagawa mo sa buhay mo dahil wala ngang malilihim sa Kanya. Ang mga pagtulong mo na hindi pinakikita, na pagtulong mo na lihim sa ginawa niyong mag-asawa sa akin na walang nakakaalam, kundi ko pa lagi binabanggit dahil bukal na bukal sa kalooban kong kayo pasalamatan, wala akong maigaganti. Tanging ang Diyos na lamang ang nakakaalam at siyang magbabalik ng lahat ng mabuti niyong ginawa sa aming mga anak. Maraming salamat, kapatid. Happy birthday.
Maraming salamat, mahal na kapatid ko. Wala akong masabi. Basta, papurit pa sa salamat mo sa Panginoon sa lahat-lahat. Tinatawagan ko po ang isang Caps na kakanta po siya ng kanta ni Ray Valera. Ewan ko lang po kung anong kanta. Isang magandang umaga po sa inyo lahat at happy birthday po. Tuloy pong masurpresa ang Panginoon. Noon, akala ko noon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay isang nobela lang matatagpuan na palabang kahirap na paniwalaan. Ikaw, Ama, ang hinihintay kong pag-ibig. Ngayong kapiling na at kayo ni Apo ay isa, hindi ko hahayaan na sa akin ay may hadlang. Pangako, Ama, ipaglalaban ko sa hirap ang ginawang aking ibig, upang di naman sa'yo kailanman, pagkat ang buhay ko ay nagmula sa'yo, Ama ko. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap, upang di na malayo sa'yo kailanman, pagkat ang buhay ko ay nagmula sa'yo, Ama ko. Maraming salamat po. Pasensya na ba? Paus po ako. Maraming salamat po, Caps, kahit paano ay pinaunlakan niyo ang aking panyaya para sa ating mahal na Panginoon. Ang susunod pong magbabahagi at ang para magpalinaw sa tema ko ay ang aming pinakamamahal na Mami Marisa. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito ay pinahintulot mo upang muling ihayag ang iyong kagundahan, loob at kabutihan mo na sa dakong ito ay patuloy mong ibinibigay sa aming mga tao sa pamamagitan ng mga aral, mga salitang banal na sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching ay patuloy mong iniluluwal. Salamat sa iyo, Ama. Nawa ang lahat ng mga anak mong tinawagan mo sa oras na ito ay ganap kang madama, makapasok sa kanilang kalooban at tulungan mo po sila na matanggap kang lubusan sa pamamagitan yung kinalugdan. Nawa ang lahat ay makakilalang ganap na ikaw ay Diyos na buhay, di ka man mahawakan, di ka man masilayan,
subalit makagagawa ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Happy birthday po, kapatid na Irene. Purihin ang Ama sa panibagong araw, dagdag gulang na ipinagkaloob sa'yo. Pagpatuloy mo lang ang paglapat ng puso mo sa Ama. Tungkol po sa kanyang tema, pagtanggap, ito po ay napakagandang tema na kung atin pong susuriin, kailangan natin gawin. Hindi lang sa salita, kundi gawin ng bukal sa kalooban nyo tumanggap at tanggapin ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Maaaring sambitin ninyo na, paano kami tatanggap? Hindi naman namin nakikita ang Diyos. Alam nyo po, ganun din po kami bilang mga alagad. Akala po namin noon, akala ko noon mismo ako sa sarili ko, ang pagtanggap ay, basta mo lang tatanggapin. Kailangan din po, kapag tumanggap ka, may isuko ka. Buhay po ba ang Diyos? Ano po yan May nawala, may papasok. Amen? So sa madaling salita po, ang pagtanggap ay isang napakalaking responsibilidad. Muli, sasabihin ko po sa inyo, responsibilidad ang pagtanggap. Amen? Lalo na't higit na ang ating Panginoon ang ating tinatanggap sa ating puso, sa ating isip, at sa buo nating pagkatao, napakalaking responsibilidad po. Sapagkat hindi po siya kagaya ng tao na tinanggap mo, oo ka ngayon, bukas ayaw mo na. Hindi. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, bilang isang alagad po, mother of the house sa dakong ito, sa katotohanan lang, siguro mapapansin nyo po, lagi ko pong gusto i-impose sa isip ng tao, hindi para turuan kayo, kundi para ipaliwanag yung kaukulang gusto rin ng Panginoon. Bakit ang mga alagad ay tumutupad? Bakit ang isang apo kunching ay nagpapakatapat? Bakit ang lahat ay nais na paglingkuran ng Diyos? Dahil doon sa tinanggap. Amen po ba yun? Sa katotohanan lang, kung sa dakong ito, ang natanggap ko lang ay material na bagay, hindi nyo ako makikita sa oras na ito. Amen po ba yun? Kahit sino sa inyo. Sapagkat ang material na bagay, madali lang hanapin yan. Madali lang bilhin kung may pera ka. Subalit salamat sa Ama. Sapagkat ang tinanggap ko po sa dakong ito ay hindi mabibili kahit saan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po. Yung perlas, pwede mong sisirin sa karagatan. Yung ginto, pwede mong hukayin sa ilalim ng lupa. Subalit yung perlas at ginto sa dakong ito, kahit lumulutang, hindi mo makita. Kundi, siya mismo, na tinanggap mo, ang banal na Espiritu at sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay nagtiwala kayo, makakapasok siya na hindi mo siya makikita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At eto na, sabi nga ni Mami Beth sa bawat bahagi niya, tinamaan siya ng Cupido. Alam niyo po, totoo po yun. Kapag pinagparaya mo yung isip at puso mo sa Diyos, hindi mo na siya malilimutan. Amen? Kahit anong ginagawa mo, hindi mo na siya malilimutan. Sapagkat, minsan, nami-misinterpret lang ng tao, yung kaukulang, bakit pag tinanggap ko ang Diyos, kung kailan ko tinanggap ang Diyos, ang dami kong pagsubok, hindi totoo yun. Amen po ba yun? Sapagkat, ganito po yun. Kaya po nagaganap yung gayon, para ipakita ng Diyos, yung tunay niyang kapangyarihan kapag may naganap sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tama po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Kung siguro sa dakong ito, ang tinanggap ko lang ay tao, wala na rin po ako. Patawad po. Kung sa dakong ito, kahit po ako mahirap, lahat ng tao may pride. Kahit ako mahirap, lahat ng tao may ego. Tao. Subalit dahil hindi nga tao ang tinanggap ko sa dakong ito, yung ego at pride na yon, nailibing ko na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Totoo po yun. Sapagkat, bilang isang lingkod, sabi ko nga, isang napakalaking responsibilidad kapag ang Diyos ang tinanggap mo. Kailangan makita, umadama sa'yo, ng Diyos na tunay ang tinanggap mo. Hindi ka maaari maging dual personality, na kapag dito ka lang, mabait ka, pagtalikod mo, andun ka na naman sa pagkatao mo, eto na naman po ako. Alam niyo po, hindi po ako nagpapayabang. Sapagkat kaya ako sinasambit yan, sapagkat inaaral po yan ng banal na Espiritu, sino ang lingkod.
At lalo na po, inaaral sa dakong ito sa pamamagitan ng magandang aral ng banal na Espiritu sa katauhan ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Sa pagtanggap, simple lang. Ang pagkakaiba, kapag tao ang tinanggap mo, para lagi siyang okay sa'yo, sasabayan mo siya. Pag tao halimbawa, binibigyan kanya ng material, sabayan mo siya. Bilang tao ka, magiging okay kayo. Subalit, ang Diyos, hindi mo siya kayang sabayan. May maibigay ka man o hindi, natatarok niya ang katapatan ng puso mo, hindi ka niya iwanan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sasabihin nyo, paano yun? Pwede pala yun. Hindi po, ganito po yun. Halimbawa sa ating Panginoon, sa akin lang sa pagninilay, hindi ko po sakop ang mga damdamin nyo. Ang pagtanggap ko po sa Panginoon sa dakong ito ay, ginawa ko pong marubdob sa puso ko. Paano marubdob? Masyado ko pong binigyan ng value. Yun po. Hindi ko ginudiyos si Apo Kunching. Malinaw, hindi ko po siya ginudiyos. Iginagalang ko po siya at minamahal ko po siya sapagkat ginamit po siya ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Panginoon na may ginudiyos tayong tao. Amen? Kaya ang pagtanggap po natin sa dakong ito, pagrespeto sa banal na Espiritu, sa katawan natin mahal na Apo Kunching, kailangan natin gawin yung mataas na respeto. Subalit ang isang Diyos, kataas-taasan po siya, kaya may inugnay pong Apo. So ang tinanggap ko po sa dakong ito, nakaugnay sa tao sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na tinanggap ay Diyos na totoo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nang tinanggap ko po siya, hindi ko po siya nilagay na tao lang na tinanggap ko, kundi kailangan may gawin din po ako. Halimbawa, binigyan ako ngayon, tao ang nagbigay sa akin. Eto, bigyan kita kapatid na Marisa ng bagay para maalala mo ako. Ilang araw lang, 1 linggo, 2 linggo, maalala kita sapagkat nakikita ko yon. So balik kapag may nagbigay na namang iba sa'yo, sa palagay mo ba maaalala mo pa yung nagbigay sa'yo na una? Pag tao ay, pwede mo ipagkumpara, amen po ba yon? Pero alam niyo po ba, ang banal na Espiritu, ang ating Panginoon, kapag tinanggap mo sa puso mo, hindi pwede yung ganun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Napakalaki ng pagkakaiba. Kaya sa dakong ito, kung kayo po ay, halimbawa po, nakikita niyo po ang mga alagad, tumanggap ba yun sa Diyos? Bakit ganun pa rin ang ugali? Kailangan mai-withdraw po Sa larangan ng kabanalan, hindi pwede ang barkadahan. Amen? Kapag tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, at gagamitin mo lang ito para makipagbarkada ka, at ang gagawin mo yung pantao, hindi pwede. Buhay po bang Diyos? Malilito ka dyan. Hindi ko po kayo tinuturuan. At ito po, isa po ito sa winidraw po namin sa aming mga buhay. Yung barkadahan. Sapagkat, ang alam ng tao is taong-tao ka. Hindi niya alam kung ano yung pinagkaloob sa'yo ng Diyos. So, ititreat ka niya taong-tao, sigurado masasaktan ka. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, ibigay mo. Yung pagtanggap mo sa Diyos, bigyan mo siya ng malawak na puwang sa puso mo. Amen? Hindi mo siya pwedeng i-label sa tao. Dahil ang tao, iba. Amen? Ang tao, parang walang pinagkaiba yan sa kumukuha ng dry skin sa kuko. Yung mga kumukuha ng dry skin, sundot lang sila ng sundot dahil gusto nang tanggalin, pero hindi nila nararamdaman kung gaano kasakit doon sa may katawan yung kinukuha nila na yon. Kaya walang pakandangan hanggang magkasugat na lang. Amen po ba yun? Ganyan po yung tao. So, balit ang ating Panginoon, kapag tinanggap mo siya, kahit sa pinakamahina mong kakayanan, mauunawaan ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po ang ating Panginoon. Kaya hindi po siya nakakatakot. Amen? Hindi siya nakakatakot. Ang nakakatakot ay si kalaban. Si Aba, si Kristo, hindi nakakatakot. Kaya lang naman dapat tayong matakot gumawa ng kasalanan upang ang ugnayan natin sa Diyos ay huwag mawala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po, ang pagtanggap ko po sa Panginoon sa dakong ito ay, masasabi ko pong kakaiba. Siguro sa puso ko, alam ko po yun na iba. Binigyan ko po siya ng halaga. Hindi dahil, ay binahaginan ako ni Apo Kunching, ay hinirang ako ni Apo Kunching sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tapos na yun. Hindi po. Hindi mo mafe-feel
yung totoong paghirang sa'yo kapag wala kang ginagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, patawad. Subalit yun po ang katotohanan. Paano matatanyag ang pangalan ng Diyos sa puso mo kung ang tinanggap mo ay binaliwala mo? O kung hindi mo naman binaliwala, ayaw mo isa buhay? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ganun po, ang pagtanggap ko po sa dakong ito, ay ginawa ko po espesyal sa puso ko. Espesyal na ayoko po siyang mabahiran ng dungis. Kaya kung nakikita niyo po ako bilang pagkatao, ako lang po pulaan niyo, pero yung espiritu, wag niyo po idadamay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wala pong pangalawa po, nakakalapastanganan kapag ang espiritu dinamay niyo. Amen? Kaya sa dakong ito, napakahalaga po ang pagtanggap. Sapagkat ang pagtanggap, kailangan mo magtiwala sa ginagamit. Amen? Kung ang bahaging ito ay natanggap ko na sa unang buhay ko, wala ako sa oras na ito. Amen? Subalit malinaw, ginamit ang ating mahal na Apo Kunching sa aming lahat po, sa ating lahat, ginamit po ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya mahalaga po na kailangan pagtiwalaan po natin yung ginagamit ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? So ang ugnayan po ng mahal na Apo Kunching at ang ating Panginoon, dalawa niyo po silang tatanggapin. Amen? Amen po ba yun? Sapagkat kapag tinanggap niyo po ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, tatlo po yung matatanggap niyo eh. Si Ama, si Kristo at ang banal na Espiritu. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Pero isa lang po yun, banal na Espiritu. Mga kapatid, nawa po ba unawaan niyo po? Sapagkat ang pagtanggap po ay napakahalaga. Ang pagtanggap ay napakalaking responsibilidad para sa akin. Kaya kapag tinanggap mo ang Diyos, higit lalo sa dakong ito, tatanggapin niyo rin po yung ginagamit ng ating Panginoon. Halimbawa po, ang ating mahal na Apo Kunching. Tinatanggap niyo nga ang Diyos, pero ayaw niyo sa Kanya. Hindi kayo totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun eh. Kailangan ko pong ilabas ito kasi pinapaliwanag po ito ng Ama. Kagaya ko po, kung ang kaloob na ito yung natanggap ko na sa labas, wala ako sa harapang ito. Kaya kailangan nakaugnay po ako sa pinagmulan. Amen? Mga kapatid, hindi ko po kayo inaaralan. Pinapaliwanag ko lang po para hindi po kayo maligaw. Sapagkat, napakahalaga po, sa palagay niyo po ba ang banal na espiritu gagamit ng masamang tao? Hindi, di ba? Hindi. Kaya, kung paano inangkop po sa atin ng banal na espiritu nagsiwalat ng katotohanan, una munang tumanggap ang mahal na Apo. So kapag tumanggap po kayo sa dakong ito ng totoong Diyos, kahit saan dako, ando naman ang Diyos eh. Pero ito itipanan niya, sigurado, ang ginagamit niya itanggapin niyo rin. Upang higit niyo pong ma-enjoy. Ma-enjoy niyo po yung sarap na kaloob ng Diyos. Kung paano nagpapahayag, kung paanong ang puso niyo po'y nalilinisan, ang isip niyo po'y nalilinisan, ang buo niyo pong pagkatao ay nalilinisan, gamit po ang ating mahal na Apo Kunching. At hindi nga po yun inunukal ng tao lang, kundi iyon ay mula sa kalangitan na inilalayo ng Diyos na ihasik sa atin na tanggapin natin lahat upang wag tayong maligaw. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan lang po ang may papaliwanag ko po sa inyo. Napakahalaga. Ang bahalaga, naway itimo niyo po sa puso niyo na kapag tumanggap ka, na lalo't higit ang ating Panginoon ang tinanggap mo, napakalaking responsibilidad ng buhay mo. Amen? Subalit, wag niyo po itong uurungan. Huwag niyo pong uurungan, huwag niyong tatalikdan kapag tinanggap mo siya. Sapagkat hindi naman kayo ang gagawa ng para sa Kanya, kundi yung tinanggap mo. Ipaubaya mo lang ang sarili mo upang makatupad ka sa Diyos na hindi ikaw ang gagawa, kundi ang tinanggap mo. Kaya yun po ang mahalaga. Kaya kapag halimbawa po ang isang tao nagsalita na tinanggap ang Diyos, pero ang ginagawa niya pantao at hindi totoo sa Diyos, wala pa siyang tinanggap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, malinaw po yan. Pinaliwanag ko lang po sa inyo kung ano po yung pahayag ng Panginoon sa aming mga hinirang at sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na sa dakong ito kailanman hindi nagturo ng ikapapahamak ng sinuman. Na sa dakong ito ay hindi naghasik ng ikapapahamak at ikapagdaramdam ng puso ng sinuman. Kundi sa dakong ito, ang ating Panginoon ay naglalayon na maghasik ng mga magagandang aral upang tanggapin nating lahat na magdudulot sa atin ng kagalakan. Muli, magandang umaga sa tanghaling ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi sa umagang ito.